Pag-usapan pa natin ang Q fever kasama si Mobile Journal Denise Valdesancho. Denise, ano ang mga sintomas ng Q fever sa mga hayop? Pagdating sa hayop, Paps J, reproductive system ang naaapektuhan. So isa sa pinaka-striking na sintomas nito, abortion. Okay. So maaaring doon nila nalaman na yung mga ruminants or yung baka, yung kambing. Doon makikita mismo sa hayop. Iba siya sa sintomas sa tao. Yung mga hayop na nagpositibo sa Q fever sa isang pasilidad sa Marinduque, ano ang naging aksyon ng ating pamahalaan? Paps J, as per the Bureau of Animal Industry, BAI, pinapatay na nila yung mga kambing na ito. At nagpagawa na sila ng team para meron tayong surveillance at tracing kung sino pang mga hayop ang maaaring na-contaminate o naapektuhan maging sa tao. Dapat ba mabahala, Denise, yung mga bumibili ng karne, halimbawa ng baka o ng kambing, baka mahawa sila ng Q fever? Is it a possibility? Sa ngayon, inassure naman na tayo ng gobyerno na hindi na contained na to, itong Q fever. At kung makabili man tayo, hindi naman mababahala dapat, o kung isipin natin, baka makakain ako ng hayop na may Q fever. Hindi, kasi wala pang ebidensya, Paps J, na maaari kang makakontract ng sakit na ito from eating the meat. Lalo na kung lulutuin mo ito ng tama talaga. Okay. Kaya yun ang paalala, magluto tayo ng tama when it comes to raw na meat. Dito sa Pilipinas, meron na ba ang identified na human cases? Case or cases, may nasabi ba ang ating pamahalaan? Paps J, according to the Research Institute ng Tropical Medicine and even sa San Lazaro Hospital, na wala pa silang confirmed cases. Walang confirmed. Wala pa naman. Kaya lagi lang nila tayong pinapaalalahanan na when it comes to diseases, lalo na kakagaling lang natin sa COVID, laging proper good hygiene lang talaga tayo, wash of hands para maiwasan, lalo na, Paps J, sa mga exposed, sa mga baka, sa kambing. Mga nagtatrabaho sa farm. Yes, sa farm animals. Yung mga lumaki sa farm. Yes, Paps J, delikado yan. Dapat magsuot sila ng PPE, Paps J, at siguraduhin nilang malinis yung work environment. At kung nababahala ka man, isa sa mga sintomas nito usually ay pananakit ng katawan or prolonged fever. So siguro kung naisip mo, go to the doctor na, Paps J. Alright, etong Q fever, may bakuna na ba para dito? May mga na-discover na ba na bakuna para sa tao? Paps J, yes, meron na, at mas prominent itong bakuna sa Western countries. Kasi dito nagmula yung bacteria na nag-cause ng Q fever. So doon, meron na silang na-develop na bakuna. Pero kung pag-uusapan natin ng Pilipinas, since wala pa namang kaso sa atin, hindi pa, ang pagkakaalam ko, wala pa dito. Hindi pa tayo gumagamit. Kung meron man, meron yan. Yung bakuna para sa mga hayop, meron. Denise? Meron din, meron na. Okay. Maraming salamat, Mobile Journal Denise Valdesancho.